And what's up mga ka-brainy? Kamusta kayong lahat? And it's another great day today. Welcome back to our channel. So for today's video po, ang pag-uusapan naman natin ay ang manual dexterity or mas kilala sa tawag na Mandex. So marami po ako na-receive ng mga PM and if I remember it correctly, parang noong nakaraang buwan, meron atang nagtanong sa akin sa ating pong YouTube channel regarding sa Mandex. So, let's define muna kung ano nga ba ang Mandex dahil marami pong mga MRO dito sa Pilipinas and even abroad po na part ng kanilang pinaka-entrance examination or practical test when you apply for a job is yung Mandex po. So, Google defines Mandex as the ability to use your hands in a skillful and coordinated way to grasp and manipulate objects and demonstrate small, precise movement. So, ibig sabihin po, ito ay klase ng isang activity na pwedeng ipagawa sa iyo na kung saan sinusukat nito kung gaano ka galing sumunod sa instruction, gaano ka kagaling na possible na mag-memorya ng isang setup ng objects. It could be something na ipapa-assemble sa iyo. It could be in a timely manner. It could be something na susukatin kung halimbawa gaano ka ba kagaling makinig sa instruction na ibibigay sa iyo, nagawa mo ba ng maayos at tama yung pinapagawa sa yung object or assembly based syempre dun sa pagkokopyahan mo or sa sample nila. So marami sa mga companies hindi nila tinitingnan kung gaano kakabilis natapos, but mas sinusukat nila yung precision ng pagkakagawa mo. Di baling for example, if you were given a task for let's say 3 to 5 minutes para mabuo to, magawa ito, hindi mo siya natapos, but then throughout the process na ginagawa mo tong or ina-assemble mo tong pinapa-assemble sa'yo, nagawa mo siya ng maayos, walang nahulog na mga part ng assembly, walang hindi ka na-rattle, hindi nila nakita na na-pressure ka because of the time syempre na binigay sa'yo. So these are the things po na sinusukat nitong Mandex. And yung ating pong manual dexterity comes in a different way. Kumbaga, marami silang pwedeng ipagawa sa'yo na kung saan lalabas doon yung skills mo when it comes to precision, when it comes to manipulating the objects. So, meron akong papakita sa inyong picture ng sample na Mandex na ginagawa namin or pinapagawa namin sa estudyante just to test, syempre, yung kanilang ability. Syempre, tayo bilang mga mekaniko, although meron tayong mga tools, meron tayong mga equipments na ginagamit, but there are also times wherein kailangan natin gamitin yung kamay lang mismo natin. So, ito yung example ng Mandex. So, mabilis ko lang ipapakita in respect na rin syempre dun sa mga companies and MRO po na meron ito. But you can always search naman sa Google po. Type nyo lang Mandex or Manual Dexterity and I'm sure makakita po kayo ng mga sample ng mga activities or ng mga pinapa-assemble or pinapagawa. So marami pong klase ng Manual Dexterity test or Manual Dexterity mock-up kumbaga na pwedeng gawin. So again, importante po bilang isang aircraft mechanic, syempre yung focus. Kailangan magaling ka at marunong kang makinig ng instruction. Of course, you will be allowed to ask questions pero limited questions lang. So make sure when you ask questions, when you clarify things, kumbaga relevant yung itatanong mo. And kumbaga, syempre meron tayong oras na sinusunod, meron tayong oras na hinahabol sa pagiging isang aircraft mechanic, but dapat hindi rin ma-compromise po yung quality of job. So for those of you po na sasalang sa Mandex, sa Manual Dexterity and other entrance examination, especially for applying for a job, good luck po. Again, stay focused. Of course, importante na makapag-review tayo kahit papaano. Importante po na mabalikan natin yung mga previous experiences and skills na meron tayo. Para syempre, kapag tinanong tayo during the interviews, during the practical test, meron po tayong may sasagot at meron po tayong may papakita na skills na taglay natin. So yun lamang po, konting tips lang mga ka-brainy. Again, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga videos. Please like and follow po our Facebook page, the same name, Ka-Brainy TV. Ingat po tayong lahat mga ka-brainy. God bless us all and bye for now.